Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapigatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ngunit walang nakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakaalam nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-33 linggo sa karaniwang panahon at kung tutuusin, ito na po ang huling linggo. Bagamat sa liturhiya hanggang Sunday pa matatapos sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Kaya ito na yung huling linggo na ang susuotin ng pari ay kulay green. Kasi pagpasok natin sa pagkatapos ng Kristong Hari, papasok na tayo sa Adbyento at mag-iiba na yung kulay. Mag-iiba na rin yung, kumbaga, mood natin. Yun yung papasok tayo sa mga tinatawag na panahon ng pagdating o Adbyento. Ngayon, kaya po ang mga narinig nyo ngayon at maririnig pa sa mga susunod na araw ay laging patungkol sa pagdating ng wakas. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, may katapusan ka rin. Meron ba ditong may kapangyarihan para mabuhay habang buhay? Sa mga pelikulang napapanood ko, kahit yung mga immortal, napapagod din. At talaga nakakapagod din ang buhay dito sa mundo. Pero imaginein mo, no? Lahat ng mahal mo sa buhay, nawala na. Kahit yung pinakaapo mo sa kalingkingan, mauuna pang mawala sa ikaw, buhay ka pa. Hindi ko alam kung sinong naghahangad niya, no? Pero ito yung reality na lahat ay may katapusan. Hindi sa tinatakot tayo, kundi tayo po ay pinaghahanda para sa pagharap natin nitong araw ng pagtatapos. Kasi ang katapusan natin ay pagsisimula, no? Ang katapusan ng buhay natin dito sa mundong ito ay siya namang pagsisimula ng buhay sa kabila. Kaya nga ang tinatawag natin kapag mayroong namamatay ay sumakabilang buhay. Hindi talaga namatay, hindi nawawala. Yung katawang lupa lang, pero sumasakabilang buhay. Ang tanong, saan tayo sa kabilang buhay? Naisip niyo po ba yon? Pinaghahandaan ba ang pagpunta sa kabilang buhay? Dapat ganun, no? Maging positibo tayo sa ganitong
bahagi ito ng ating pananampalataya. Kaya nga meron tayong muling pagkabuhay. Sabi po sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Daniel, nakita doon yung propesiya niya, nakita niya na dumarating si San Miguel. Sino ba nakakilala kay San Miguel? Mga lay minister, sinong San Miguel ang kilala nyo? San Miguel Bir? Ibang espiritu yon, no? Pero itong si San Miguel ay dumarating para kunin yung mga naging tapat. Kasi si San Miguel yung protector eh. No, siya yung nagtatanggol laban sa demonyo na gustong makuha ang mga tao, gustong tumalikod ang tao sa Diyos. Pero si San Miguel, protector natin, defender natin. Parang may lasing na dito. Diba? Kaya sabi niya, dalawa lang ang pupuntahan. Buhay na walang hanggan o buhay na walang katapusang paghihirap. Reality ito, no? Katotohanan ito. Na kapag natapos ang buhay natin sa mundong ito, doon lang tayo pupunta. Buhay na walang hanggan sa langit, sa piling ng Diyos, o buhay na walang katapusang paghihirap, kapiling ang kaaway, ang demonyo. Sa tingin nyo, saan ka? Kaya nga, sinusuri natin araw-araw. Sa bawat araw na paggising natin, tinuturing natin na biyaya kasi binibigyan pa tayo ng pagkakataon na kung ano man ang hindi naging maganda kahapon, pag-uugali kahapon, kasalanang nagawa kahapon, ngayon na nagising pa tayo, ibig sabihin talagang napakabuti ng Diyos na ayusin mo. Kasi sabi din dito sa Ebanghelyo, susuguin ng Diyos ang kanyang mga anghel, titipunin sa lahat ng dako, titipunin niya yung mga hinirang ng Diyos. Ayaw naman talaga tayong mapahamak ng Diyos. Kaya nga si Kristo, no, sabi sa ikalawang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo, ito yung kaya nga inihandog si Jesus para maging simbolo ng kaligtasan. Hindi lang simbolo, kundi daan ng kaligtasan ng tao. Pero yun nga po, no? Aware ba tayo sa ganitong kahahantungan natin? Kasi kapag hindi ka aware, wala kang iniisip na ganyan, wala, pabara-bara lang ang buhay, wala kang kinukonsider, hindi ka natatakot pa, pero kung tutusin, takot ka. Karamihan sa mga tao, takot pag pinag-uusapan ang katapusan ng buhay. Gaya niya, nagtutunugan, umaalerto ang NDRRMC. Yung mga cellphone, di ba? Nagtutunugan, lagot kayo, wakas mo na. Kung pwede nga lang ganyan ang warning, di ba? Kung pwede lang may warning. Pero kahit lumindol, kahit bumagyo, kahit mag-tsunami, hindi natin masasabi na ito na yung wakas ng mundo. Tanging ang Diyos ang nakakalam. Pero pwedeng, katulad niyang mga naririnig natin sa cellphone na warning, itong mga salita ng Diyos, warning lang din. Kung didedmahin mo, di ba kadalasan, no? Pag dinidedma natin yung mga warnings, doon nadidelikado ang buhay ng mga tao. O warning, pwedeng magkaroon ng storm surge. O kaya, lilikas ka na ngayon, paghahandaan mo para mas mailigtas mo pa. Pero kung hindi mo gagawin yon, hindi yan, di tayo maaano yan, kayang-kaya natin yan. Dumating ang storm surge, wala na. Ganun yan na salita ng Diyos. Hindi pananakot ang salita ng Diyos. Bagamat nagsisilbing paalala o babala. Pinaghahandaan, hindi natin alam. Ngayon, andyan ka, bukas wala ka na dyan sa kinauupuan mo. Hindi ko alam kung favorite nyo ba yung spot na yan.
Mga kuwan natin, pwede ngayon ngumangawa-ngawa kayo sa linggo, wala na. Hindi ko alam kung aabutan nyo pa ang renewal at oath-taking natin. Maging handa lang lagi. Maging handa. Nang hindi natatakot, kundi taglay ang pananalig. Lord, sana, no? Sana kunin ako ng mga anghel, dalhin ako sa iyo. Sana maging karapat-dapat ako na makaharap sa iyo. Ganun tayo dapat. Huwag matakot. Ha? Huwag matakot. Pero yung reality din, ha? Nakikita naman natin yung mga signs na po pwede. Eh bakit pa tayo aaksaya ng panahon? Tingnan niyo mukha ng katabi ninyo. Pang ilang banat na ba yan? May rayuman na tayo, masakit ng kaso-kaso. Ayaw na nga natin ng malamig kasi sumasakit ng mga buto-buto. Diba? Eh, hindi na iiwasan. Pero paghahandaan natin yung panahong. At itong paghahanda na ito, itong paalala na to, ay dahil din sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen?